Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na action drama na pinamagatang Bully. Sa pagsisimula ng pelikula si Park Yong-ho na nakatira kasama ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Chan-mi. Kamakailan ay lumipat sila mula sa isang rural village patungong Seoul. Inaasahan na ngayon ng magkapatid na pumasok sa kanilang bagong paaralan mula bukas. Pumunta si Yong-ho sa isang all-boys institution, habang si Chan-mi ay nag-aaral sa isang all-girls school. Sa kanyang pag-aaral, nakatagpo si Yong-ho ng isang bully gang na pinamumunuan ng isang estudyante, si Yang Ki-tae, na pag-atake sa kanilang inosenteng kaklase, si Jin-soo. Kinumpiska pa nila ang kanyang pocket money na para sa kanya textbooks. Sa kabila ng pagsaksi nito, pinili ni Yong-ho na huwag makialam dahil ayaw niyang makapasok problema sa kanyang unang araw. Nang maglaon sa paaralan, muling lumapit si Ki-tae at ang kanyang barkada kay Jin-soo at tanungin kung iniulat niya ang naunang insidente sa mga otoridad ng paaralan. Kapag sinabi ng huli ang no, binabalaan ni Ki-tae ang buong klase na magsalita laban sa kanila. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, tinitigan ni Yong-ho si Ki-tae nang walang takot sa kanyang mukha. Inis, binalaan siya ng leader ng gang na kumilos kung gusto niyang manatiling buhay. Pagkaalis ng gang, iminungkahi ni Jin-soo si Yong-ho na layuan si Ki-tae. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa at napagtanto na sila ay talagang matandang magkaibigan mula elementarya. Maya-maya, naglalakad si Yong-ho pauwi nang mapansin niya ang isang boxing training center. Intrigued, pumasok siya sa loob kung saan nakilala niya ang may-ari na isa ring boxing coach. Ipinahayag niya ang kanyang interes sa boxing, kaya hiniling sa kanya ng coach na punan ang isang form at magsimula ang pagsasanay mula bukas. Gayunpaman, nais ni Yong-ho na magsimula kaagad dahil sa kung saan itinalaga siya ng coach ng isang pangunahing ehersisyo kasama ang mga lubid. Sa gabi, nag-aalala si Yong-ho dahil hindi pa umuuwi ang kanyang kapatid. Tinatawagan niya ito para magtanong ang kanyang kinaroroonan, ngunit tinanggihan niya ang kanyang pag-aalala at patuloy na tinatangkilik ang kanyang oras sa kanyang bagong kasintahan sa isang club. Inis, nagpasya si Yong-ho na lumabas para hanapin siya. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, nadatnan niya si Ki-tae at ang kanyang barkada na nagpapahinga kasama ang kanilang mga kasintahan. Inaanyayahan siya ni Ki-tae na sumama sa kanila at tinanong ang kanyang pangalan. Nang magpakilala si Yong-ho, agad siyang nakilala ni Ki-tae bilang ang kanyang kaibigan noong bata pa. Pagkatapos ay tinanong siya ng leader ng gang tungkol sa kanyang mga magulang, na sinagot ni Yong-ho na nagpakamatay ang kanyang ama matapos mabangkarote. Sa kabila ng kalunos-lunos na balitang ito, ang maton sinimulan siyang pagtawanan ng gang, na nag-udyok sa kanya na hindi komportable at lumayo. Ilang sandali nang maglaon, nakita ni Yong-ho ang kanyang kapatid na babae kasama ang kanyang kasintahan at iniuwi siya kaagad. Nang sumunod na araw pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Yong-ho si Jin-soo sa kanyang lugar upang tulungan siya mag-aral matematika. Gayunpaman, nakita nilang nakakainip ito at nagpasya silang kumuha ng noodle break. Habang kumakain, tinanong ni Jin-soo ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-aral ng matematika ng masama, kung saan sinagot ni Yong-ho na ito ang hiling ng kanyang ama. Sa kabilang banda, makikita si Ki-tae at ang kanyang mga barkada na nag-i-enjoy sa isang karaoke bar. Ngunit ang kanilang ang masayang oras ay malapit nang maputol ng isang grupo ng mga senior na estudyante na pinamumunuan ng isang kalbo na lalaki, si Chun-gil. Sa takot, ang Ki-tae at ang kanyang mga kaibigan ay agad na bumalik dahil ayaw nila ng anumang problema. Kinabukasan sa paaralan, muling binubuli ng mga miyembro ng gang ni Ki-tae si Jin-soo. Ngunit malapit na nilang kumpiskahin ang kanyang pera, pumasok si Yong-ho at hiniling na umalis sila. Ang mga nananakot ay nagpatuloy sa pag-atake kay Yong-ho, ay nagawang matalo sila hanggang sa pumagitna si Ki-tae. Naglabas siya ng isang huling babala na nagtuturo kay Yong-ho na huwag upang makagambala sa kanyang negosyo, o kung hindi, gagawin niya ang lugar na ito na isang impyerno para sa kanya. Pagkaalis ng gang, nilapitan si Yong-ho ng isa pang estudyante, si Sang-won, sino ang pumupuri sa kanyang katapangan. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na may nanindigan ang bullies. Sa ibang lugar, pinagalitan ni Ki-tae ang kanyang mga miyembro ng gang dahil sa nakakahiyang pagkatalo. Isa sa kanya iminumungkahi ng mga kaibigan na bumalik sila sa Yong-ho upang mapanatili ang karangalan ng kanyang gang. Gayunpaman, nanahimik si Ki-tae, marahil dahil ayaw niyang kumilos ng walang ingat.
Pagkatapos ng paaralan, Yong-ho ay naglalakad pabalik sa bahay kapag siya ay muli approached sa pamamagitan ng Sang-won at ang kanyang mga kaibigan, Hak-soo. Inaanyayahan nila siya para sa isang celebratory drink upang purihin ang kanyang naunang katapangan. Pagkatapos masyahan ilang oras sa isang restaurant, dinala sila ni Yong-ho sa kanyang juwaim. Habang naroon, ipinahayag niya sa kanila na talagang natatakot siya kay Kitae dahil palagi siyang binubuli sa pamamagitan niya sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, tiniyak siya ni Sang-won at Hak-soo na hindi na siya mahina at tiyak na makakarap niya si Kitae. Sa susunod na eksena, nakita namin si Chungil na binubugbog ang mga miyembro ni Kitae para sa kanilang kaunting koleksyon ng pera. Sinusubukan ni Kitae na bigyang katuwiran ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbanggit nito may nag-ulat ng kanilang mga aktibidad sa mga otoridad ng paaralan. Gayunpaman, walang pakialam si Chungil at sa halip ay pinatawan siya ng pisikal na parusa. Sa gabi, Yong-ho ay naglalakad pabalik sa bahay mula sa paaralan kapag siya ay hihinto sa pamamagitan ng kanyang ina mahinhin restaurant. Sumilip siya sa loob mula sa pinto at nakita niya ang isang panauhin na nanliligaw sa kanya. Malinaw na naiinis si Yong-ho, ngunit nagpasya siyang huwag makialam dahil ipinangako niya sa kanyang ina na huwag magsanhi ng anumang uri gulo. Kasunod nito, pumunta siya sa boxing center, nagbabalak na lumabas ang kanyang galit sa pagsasanay. Hiniling niya sa coach na payagan siyang pumunta para sa sparring, at kalaunan ay nakikipaglaban sa isang kapwa mag-aaral. Gayunpaman, si Yong-ho ay madaling dominado at siya ay nagtatapos up pagkatalo sa laban. Pagkatapos ng laban, habang nakaupo siyang mag-isa, nilapitan siya ng kanyang coach. Hiniling niya kay Yong-ho na huwag maging mahina dahil ang kanyang kalaban ay isang national-level boxing player. Maya-maya, pauwi na si Yong-ho nang makita niya ang kanyang kapatid na babae, sino ang sinasalakay ng isang lalaki na nagngangalang Jeong-ho. Galit na galit, agad siyang pumasok at sumuntok ang lalaki. Gayunpaman, sinigawan ni Chanmi si Yong-ho dahil sa pakikialam sa kanyang usapin. Nagpahayag siya ang inis niya kung paano niya kinokontrol ang buhay niya tulad ng ginagawa ng kanilang ama noon. Kinabukasan, target ni Kitae at ng kanyang grupo ang isang mayamang estudyante na mangbuli at humingi pera mula sa kanya. Dahil dito, nagnanakaw ng pera ang inosenteng batang lalaki sa pitaka ng kanyang ina at ibigay ito sa mga maton. Samantala, inimbitahan ni Sang-won at Hak-soo si Yong-ho laktawan ang klase at magkaroon ng ilang sigarilyo sa likod bahay ng paaralan. Sa panahong ito, tinanong sila ni Yong-ho tungkol kay Jeong-ho na kinikilala nila bilang isang nangungunang bully mula sa ibang paaralan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yong-ho kung paano niya siya sinuntok kagabi dahil sa pananakit sa kanyang kapatid. Sang-won at si Hak-soo ay namangha sa kanyang katapangan at hinihikayat siyang panatilihin ang espiritu. Pagkatapos ng mga klase habang pauwi si Yong-ho, nilapitan siya ng kasintahan ni Kitae na si Hye-jin, sino ang nag-aalok na maglakad pauwi ng magkasama. Sumang-ayon ang huli, ngunit hindi nagtagal ay nabangga nila si Kitae at kanyang gang. Galit na galit si Kitae nang makita ang kanyang kasintahan kasama si Yong-ho, kaya tinawag niya ito at hinalikan sa harap ng lahat. Lumilitaw na sinadya niyang gawin ito para ilayo si Yong-ho sa kanyang babae. Isang gabi, habang naglalakad sa isang eskinita, si Yong-ho ay biglang naharang ng isang grupo ng mga bully mula sa ibang paaralan. Agad nilang inilunsad ang kanilang mga pag-atake sa kanya upang mag-eksakto paghihiganti sa ginawa niya kay Jeong-ho kanina. Sinubukan ni Yong-ho na lumaban pero na-overwhelm siya sa mga numero nila, dahilan para mabugbog siya. Hindi nagtagal, Sang-won at nagpakita si Hak-soo sa pinangyarihan at sinimulang bugbugin ang mga salarin. Pagkatapos ay nagsama-sama ang tatlong magkakaibigan laban sa mga nananakot at pinamamahalaang palayasin sila. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Yong-ho na siya nga hindi sapat ang lakas para harapin ang mga nananakot ng mag-isa. Dahil dito, nagpasya siyang sanayin ang sarili mas mahirap kaya na hindi niya kailangan ang suporta ng sinuman para sa pagtatanggol sa sarili. Mula sa sandaling iyon pasulong, inialay ni Yong-ho ang karamihan ng kanyang oras sa mahigpit na pagsasanay sa boxing center. Isang araw, pagkatapos ng klase, nakita si Yong-ho at ang kanyang tatlong kaibigan na nag-e-enjoy sa ilang merienda sa labas isang convenience store. Ang kanilang sandali ay biglang nagambala ni Kitae at ng kanyang mga kasamahan. Kitae ipinahayag ang kanyang pagkadismaya kay Yong-ho na nagiging popular sa kanyang katapangan laban sa mga nananakot.
Sinubukan ni Sang-won na makipagtalo, ngunit ang galit na si Kitay ay binato siya ng inumin mukha. Sa kabila ng kaguluhang ito, pinili ni Young-ho na huwag lumaban at lumayo, kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, habang nakaupo sila sa ibang restaurant, tinalakay ng grupo ang mga estratehiya para ibagsak ang bully gang. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Young-ho sa lahat ng ito, na nag-udyok sa kanya na umalis. Sa kanyang pag-uwi, muli siyang nilapitan ni Hye-jin, sino ang nag-imbita sa kanya na sabay na kumain. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, kahit papaano ay namamahala siya para hikayatin siyang samahan siya. Kasunod nito, nag-enjoy silang dalawa sa masarap na kalye, pagkain, bago sabay na maglakad pauwi. Bago sila maghiwalay, sinurpresa ni Hye-jin si Young-ho hawak ang kamay at hinahalikan ang labi. Nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, sinabi iyon ni Hye-jin nagsimula na siyang magustuhan. Gayunpaman, hindi gaanong binibigyang pansin ni Young-ho ang kanyang mga salita at lumayo lang. Dumaan siya sa tindahan ng kanyang ina at napansin niyang hinaharas siya ng parehong masungit customer. Hindi na ito kayang tiisin ni Young-ho, kaya hinihintay niyang maglakad ang customer labas. Pagkatapos ay sinundan niya siya sa isang desyerto na eskinita at binugbog siya, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Nang sumunod na araw, pabigla-bigla na hinarap ni Sang-won at Hak-soo ang bully ni Kitae-gang sa bakuran ng paaralan. Di nagtagal, sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang partido na nagreresulta sa kaguluhan. Pansamantala, si Kitae ay nasa isang tawag sa telepono kay Hye-jin na gustong magtapos ang relasyon sa kanya. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang aliwin siya, ngunit nananatili siyang determinado ang kanyang desisyon at biglang ibinaba ang tawag. Si Kitay, na naiinis na sa breakup niya, lalo pang nagalit nang marinig ang kaguluhan sa paligid niya. Dahil dito, naglalabas siya lahat ng galit niya kina Sang-won at Hak-soo, binugbog sila hanggang sa masugatan sila ng husto. Sa resulta ng insidenteng ito, nilapitan ni Young-ho ang kanyang mga kaibigan at nakahanap ng marami mga pasa sa kanilang mga mukha. Isinalaysay nila ang buong bagay sa kanya at tinanong kung bakit hindi siya kumukuha ng anuman aksyon laban kay Kitay. Nagtatanong pa sila kung natatakot siya, ngunit nananatiling tahimik si Young-ho. Sa ibang lugar, si Jin-soo ay muling napapaligiran ni Kitay at ng kanyang barkada sa isang desyerto na kalye. Sinimulan nila siyang haras dahil lang sa kaibigan siya ni Young-ho. Binugbog nila siya napakasama kaya napunta siya sa ospital. Nang malaman ito ni Young-ho, Sang-won at Hak-soo, agad silang sumugod sa ospital para makita ang kanilang kaibigan. Sa kabila ng matinding pinsala, ngumiti si Jin-soo at tiniyak sa kanila na gagaling siya sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang galit ni Young-ho ay naabot ang limitasyon nito, kaya nagpasya siyang wakasan ang siklo ng karahasan na ito minsan at para sa lahat. Kasunod nito, hinarap ni Young-ho kasama sina Sang-won at Hak-soo ang bully group sa school grounds. Hinahamon niya silang makipag-away na agad namang tinanggap ni Kitay. Maya-maya pa, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Nakipag one-on-one duel si Young-ho kay Kitay, habang sina Sang-won at Hak-soo ay nakaharap sa iba pang miyembro ng gang. Matapos makipaglaban ng buong lakas, sa kalaunan ay nagtagumpay si Young-ho at ang kanyang mga kaibigan at natalo sila. Kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol sa pagkatalo ng bully gang. Pagdating pa lang ang mga tainga ni Chungil, tinipon niya ang kanyang barkada at mga ulo sa paghahanap kay Young-ho. Nang malaman ito ni Jin-soo, nagmamadali siyang tumakbo sa kanyang mga kaibigan at binalaan sila tungkol sa napipintong banta. Gayunpaman, ang ating mga bayani ay hindi na natatakot, handa silang harapin ang lahat ng mga bully na nakakagambala sa kanilang mapayapa buhay. Nagtatapos ang pelikula sa walang takot na paglalakad ng apat na magkakaibigan sa gitna ng kalsada. At dito nagtatapos ang pelikula.